Kahit naririnig ko ang tunog ng alarm clock, ay hindi pa rin ako bumabangon. Nang huminto ang pag-alarm, at saka ako bumangon at nilibat ang paligid, napatingin ako sa kaliwang bahagi, nakita ko roon ang kumot na pinagsukahan ko kagabi. Nakakaramdam na rin ako ng gutom at pagkauhaw, ngunit nag-aalangan akong bumaba. Ayokong makita si Apollo dahil nahihiya ako sa naganap kagabi, hindi ko matanggap na mabilis ako nitong nakuha. Nagulat ako nang bigla kong marinig ang pagkatok sa pintuan. Clara, nang ilabot ako nang marinig ko ang boses ni Apollo, agad na namang kumabog ng husto ang aking dibdib. Clara, bumaba ka na, alam kong gising ka, nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. I will count in 5, kapag hindi ka pa lumabas, ay ako na ang hihila sa iyo para bumaba, nataranta ako sa sinabi nito, kaya agad akong bumangon at nagtungo sa banyo, rinig ko pa ang mabagal nitong pagbibilang. Nagmumag at naghilamos lang ako, saka sinuot ang roba. Agad kong binuksan ng malakas ang pintuan, napayuko ako nang makita kung paano nito titigan ang aking kabuoan. Bigla nitong hinawakan ang aking kamay at hinila pababa, palihim akong pumipiglas, ngunit sadya itong malakas. I cooked sinigang, alam kong masakit ang ulo mo, kumain ka ng marami dahil late ka nang nagising, hindi ko alam pero naiinis ako kay Apollo, dahil parang walang nangyari kagabi, kung umasta ito ngayon. Wala ba siyang balak na kausapin ako ani ng aking isipan, tahimik kaming kumakain, sobrang nakakailang talaga, lalo pat ilang beses ko itong nahuhuling nakatingin sa akin. Papasok na ako, mahina kong saad, at akma lalabas, nang hinawakan nito ang aking braso. Ihahatid na kita, pasimpleng umikot ang aking mata, hindi na ako nagprotesta pa, dahil hindi naman ito papatalo. Tahimik lang kaming bamiyahe, halos magkaroon na ako ng stiff neck, dahil magdamag na nakatingin sa bintana ang aking ulo, ayoko kasing magtama ang paningin namin. 20 minutes nang makarating kami. About last night. Agad na namula ang aking mukha nang sambitin niya iyon. Kagabi, nakagat ko ang aking labi, sa totoo lang ayokong marinig ang pag-so-sorry nito, pakiramdam ko ay masasaktan lang ako. I will not apologize kung iyan ang iniisip mo, dahil ginusto ko ang nangyari, ginusto ko yun Clara. Sinsero nitong saad, napatitig naman ako kay Apollo. Pumasok ka na, sasanduan kita mamaya, saad nito. Hindi ka papasok. Tanong ko, nakita ko naman ang pagngiti ng loko, nang biglang hawakan nito ang aking pisngi. Ano ba? Inis akong lumayo. May pupuntahan lang ako. Kumunot ang aking noo. Saan naman yan? Nakagat ko ang aking labi nang sabihin ko iyon. Sige, papasok na ako, ani ko at lumabas na ng sasakyan. Napalingon ako nang marinig ang pagbukas ng bintana. Ayokong dikit ka ng dikit sa batang yun, naiintindihan mo Clara, maaotoridad nitong saad. Sinong bang bata? Sino pa ba, edi yung palaging nakadikit sa yung lalaki. Agad kong naisip si Iggy, dahil siya lang naman ang nakakasama ko. Tumigil ka nga Apollo, kaibigan ko si Iggy, kaya huwag mo akong pinagbabawalan. Inirapan ko ito bago umalis. Napatalon ako sa gulat ng may malakas na busina, agad akong lumingon, inis kong tinignan si Apollo, na nakatingin sa akin habang patuloy na nakapindot sa busina. Apollo, inis kong sigaw, kahit malabong marinig ako nito, ngunit tinigilan na niya ang ginawa, at pinaharurot paalis ang sasakyan. Grabe naman, yun muntik ko nang mahulog ang salamin ko. Nakita kong papalapit si Lina, at inaayos ang salamin sa mata. Hi, good morning, bati nito. Good morning Lina, tereay ako at sabay nang pumasok. Pagpasok sa classroom ay nakita ko si Iggy. Tulala lang itong nakatingin sa bintana, habang may headset na nakalagay sa kanya. Nag-emote na naman ang kaibigan natin, natatawang ani Lina. Naupo na si Lina sa kanyang upuan, inilapag ko ang aking bag, at naupo na. Hindi pa rin ako napapansin ni Iggy. Kaya hinawakan ko ito sa balikat, na siyang nagpagulat rito. Clara, sambit nito, natawa naman ako sa kanyang itsura. Ayos ka lang ba? Grabe ka naman magulat, tinabi na nito ang kanyang headset at ngumiti sa akin ng pagkalaki-laki. Hi Clara, na-miss kita. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Ewan ko sa iyo Iggy, at kinuha ko na ang aking note. Clara, seryoso nitong sambit. Bakit? Gusto ko lang malaman, kung may tiyan sa ang panliligaw ko sa iyo,
hindi ko alam kung bakit si Apollo agad ang aking naisip sa sinabi ni Iggy. Naalala ko na naman ang kanyang sinabi kanina. Sa totoo lang malaki ang tiyansa sa akin ni Iggy, mabait at napaka-gentleman, pero hindi ko alam kung bakit iba na ang aking nararamdaman. Siguro, mamaya na lang tayo mag-usap. Ngumiti at tumungo ito. Gwapo si Iggy, boyfriend material ito, kahit wala akong nararamdaman sa kanya, ay pumayag pa rin akong ligawan niya ako. Nang matapos ang 2 oras, ay napagdesisyonan naming sa coffee shop pumunta. CR lang ako palem ni Lina. Tumango ako at nilingon si Iggy na nakatingin sa akin. Here's your order ma'am, sir. Thanks, sambit ko. Clara, hindi naman sa nagmamadali ako, kaya sana ay huwag mong masamain ang pagtatanong ko tungkol sa panliligaw ko sa'yo. Umiling ako rito. It's okay, siguro hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito, lalo pa at kasama natin si Lina. Mahinahon kong saad. Okay, sa Saturday, pwede ba tayong lumabas? Ngumiti at tumungo ako rito. Panay tawa namin ni Iggy sa mga nakaktawang kwento ni Lina, nang mapatingin ako sa bintanang salamin. Nakita ko ang itim na sasakyang nakaparada doon, nagulat ako nang makilala ang lalaking nakasandal doon, na alam kong sa akin ito nakatingin. Apollo, sandali may tatawagan lang ako. Nagtataka naman akong tinignan ni Iggy. Sige Clara, ani Lina, kinuha ko sa bag ang telepono at lumabas. Tumawid ako sa kabila, nang papalapit na ako, pumasok naman ito. Isinenyas nito ang kamay na pumasok ako sa kotse. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko nang makapasok ako. You did not follow what I told you earlier. Inis nitong sinabi. Pwede ba Apollo, hindi mo ako pwedeng utusan sa mga gusto mo, may sarili akong buhay, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Nakita ko naman kung paano amigting ang kanyang mga panga. Get out, madiin nitong na siyang kinagulat ko. Lumabas ka na, seryoso nitong saad. Kaya agad akong lumabas, at pinaharurot na nito paalis ang sasakyan. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng guilty, dahil hindi ko ito sinunod, pero totoo namang wala siyang karapatan na utusan niya ako sa mga ganoong bagay. Huminga ako ng malalim, at bumalik na sa loob. Tahimik akong kumain, at hindi na nakipagtawanan pa kila Iggy at Lina. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang galit nitong mukha. Salamat sa paghatid, Manong John. Ani ko sa driver nila Lina. Gumawa kasi kami ng project sa kanila, inabutan na rin ako ng dilim, kaya ipinahatid nila ako. Pagpasok sa mansyon ay nakita ko si Manang. Ginabi ka hiha, anito? Opo, may ginawa lang po para sa school, sagot ko. Siya kumain ka na, si Sir Apollo ay wala pa, nakakapagtaka nga na wala pa siya ng ganitong oras. Kumunat naman ang aking noo sa sinabi ni Manang. Wala pa si Apollo. Pagkatapos kong kumain, ay pumanhik na ako sa kwarto. Naisip ko munang maligo. Napatingin ako sa aking hubad na katawan, at naalala na naman ang nangyari sa amin ni Apollo. Agad ko iniling ang aking ulo, at tinapos na ang pagligo. Napatingin ako sa orasan, 9:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin si Apollo. Napagdesisyonan kong matulog na. Ngunit lumipas ang kalahating oras, ay hindi pa rin ako hat-akin ng antok. Pumwesto ako sa balkonahe, kung saan makikita ko ang paparating kung sino, hindi ko mapagkakailang hinihintay ko ang pagdating ni Apollo. Nang balingan ko ang orasan ay 11:30 na ng gabi. Kinuha ko ang aking telepono at idinial ang numero nito. Pero paulit-ulit lamang itong nagri-ring. Naiinis ako sa sarili ko, kung bakit ganito ang aking nararamdaman. Nagpalit ako ng damit, nagpantalon at nagsando ako, kinuha ko ang itim na jacket, at dinala ang pitaka at telepono. Tinaas ko ang aking kamay para pumara ng taxi. Sa The Phoenix Music Lounge po Manong. Tumungo ito at sumakay na ako. Nakaramdam ako ng kaba ng paulit-ulit na sumusulyap sa akin si Manong. Binuksan ko ang aking pitaka at nilabas ang maliit na botelya ng pepper spray. Hinawakan ko iyong ng maigi. Ayoko nang maulit pa ang nangyari sa akin noon. Nakahinga naman ako ng maluwag, nang makarating kami sa music lounge. Agad akong bumaba, at ibinigay ang aking bayad. Tinanong ko agad si Manong Guard. Nandito po ba si Apollo? Tanong ko. Yes ma'am, nasa loob po, magtanong na rin po kayo sa manager.
Tumango ako at pumasok. Napakaraming tao ngayon, araw-araw naman ata maraming tao rito, lalo na at isa ito sa kilalang bar. Napakamot ako sa aking buhok. Nang maalalang hindi ko pala naitanong kay Manong Guard kung anong pangalan ng manager. Inilibot ko ang tingin, at naghahanap ng pwedeng mapagtanungan. Ngunit sadyang abala ang mga waiter. Lumapit na lang ako sa bar area. Hi! Malakas kong sabi dahil na rin sa malakas na tugtog. Hello Miss Beautiful. Ani ng bartender. Can you tell me where Apollo? You are the girlfriend. Nasa VIP 3 sila. Wait, anito? Arnold, samahan mo si Miss Beautiful sa VIP 3. Maliit akong ngumiti sa bartender, at sumunod na sa lalaking tinawag nito. Pumunta kami sa pangalawang palapag. This way ma'am, at itinuro nito ang VIP 3. Pwede na po kayong pumasok. Aniya, pero nakaramdam ako ng kaba at hiya. Hindi ko alam kung sino-sino ang nasa loob ng VIP na ito. Pwedeng sabihin mo na lang, na may naghahanap kay Apollo. Si Sir Apollo po. Sige po ma'am. May naghahanap po sa inyo Sir Apollo, rinig kong saad ng lalaking nagngangalang Arnold. Hey dude, may naghahanap sa'yo. Sigaw ng lalaki. Busy papasukin mo na lang dito. Sabi ng ibang boses ng lalaki. Ma'am pumasok na lang po kayo. Dahan-dahan akong tumango, at nagtungo papasok sa VIP, ngunit ganun na lang ang aking gulat nang makita ko, kung paano makipaghalikan si Apollo sa babae, kaakbay nito. Wow, Clara right. Ani Kiko. Nakita ko namang agad na bumitaw si Apollo, at lumingon sakin, nakita kong nagulat ito. Grabe ka dude. Nakita ka ng kapatid mong nakikipaghalikan. Tawang saad ni Dylan. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako sa malakas nitong sigaw. Nakaramdam ako ng pagkapahiya, dahil sa pagsigaw niya sakin. Unti-unting nangingilid ang aking mga luha. Pilit ko itong pinipigilang bumagsak. Napabaling ako sa babae, na ngayon ay nakangiting nakatingin sakin, doon ko lang napagtanto na si Mia pala ito. Lumapit sakin si Apollo, at hinawakan ako sa mga braso. Napaigik ako nang nakaramdam ng sakit, nang damiin ang kanyang pagkakahawak sa akin. Clara, what are you doing here? Madiin itong tanong. Hindi ka pa kasi umuwi, nag-alala ako sa iyo. Kaya naisipan kong pumunta rito. At mukhang maayos ka naman. At pasimpleng tumingin kay Mia. Kaya uuwi na lang ako. At kumalas rito para umalis. Mabilis kong pinunasan ng aking mga luha. Pero may malakas na puwersang humila sakin. Ano ba? Uuwi na ako, ituloy mo na ang pakikipaghalikan mo kay Mia. Sigaw ko at tumalikod na rito. Ngunit muli ako nitong hinhila, at dinala sa isang VIP room. Bakit mo ako dinala rito Apollo? Bago ko pa madugtungan ang aking sasabihin, ay naangkin na nito ang aking labi. Agad ako nitong sinunggaban ng halik, na agad kong itinulak at sinampal. Nakita ko nang nabigla ito sa aking ginawa. Ang kapal mo. Pagkatapos mong humalik sa babaeng yun, ay hahalikan mo rin ako. Sigaw ko at sakto ay may nakita akong tissue sa lamesa, agad kong kinuha yun, at pinunasan ng matindi ang aking labi. Clara, totoo bang nag-alala ka sakin? Hindi. Asek ko rito. Nakita ko namang tumalim ang tingin nito sa akin. Ngunit hindi ko na yun pinansin, at pinulot ang aking pitaka na nahulog. Tumayo ako at akmang maglalakad, nang hawakan na naman nito ang aking kamay. Ano ba? Inis kong sambit. I'm sorry, kung nag-alala ka. Hindi nga sinabi ako nag-alala sa'yo. Irap ko sa kanya. Naiinis ako sa iyo kanina. Nagulat ako sa sinabi nito. Couple, siya pa ang may ganang menas, samantalang nakipaglaplapan siya sa Mia na yun. Naiinis ako sa iyo, at nagagalit ako sa batang yun. Kumuna at nuo ako sa sinabi nitong bata, at doon ko napagtantong si Iggy ang kanyang tinutukoy. Hindi siya bata. Ayokong nakikitang kasama mo siya, ayokong nakikita kitang tumatawa dahil sa kanya. Ayokong nakikita kong hinahawakan kanya, kahit sa dulo ng daliri mo. Napatanga ako sa kanyang mga sinasabi. At bakit? Dahil nagseselos ako Clara, nagseselos ako. Ayokong may umaaligid sa iyong kahit sinong lalaki, dahil kaya ko sila tanggaling sa mundo kung magtatangka silang lapitan ka. Kahit ang kaibigan mong iyan ay kaya kong burahin sa mundo. Kung hindi siya titigil kakalapit sa iyo.
Nakangangalang akong nakatingin sa kanya, anong sinasabi niya nagseselos siya? Bakit ka nagseselos? Hindi ko alam kung bakit iyon ang aking sinabi, dahil parang pinaparating nun, ay gusto kong malaman na may gusto ito sakin. Napapitlag ako nang hawakan nito ang aking mga pisngi. Lamambot ang kanyang mga tingin sakin. Gusto kita Clara. Matagal na kitang gusto. At ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata sa kanyang sinabi. Apollo, mahina kong sambit. Tahimik ako habang nakatingin sa bintana. Hindi pa rin maalis sa aking isipan ang mga sinabi ng lalaki. Pagdating sa mansyon, ay nauna na akong bumaba, at hindi na ito nilingon, kahit naririnig ko ang kanyang pagtawag. Naghugas ako saglit ng katawan, at nag-toothbrush ng 3 beses. Matapos ay pinatay ko na ang ilaw at nahiga na. Ngunit lumipas ang ilang minuto, ay hindi pa rin ako madalaw ng antok. Kinuha ko ang cellphone at headset, at nagpatugtog. Napangiti ako nang mapakinggan ang favorite kong song ni Morissette Amon, na You and I. Napakaganda ng meaning ng kantang ito. Unti-unti na akong hinahatak ng antok, nang biglang may yamakap sa akin. Agad kong tinanggal ang headset, at lumingon sa kung sino ito. At dahil nakabukas ang lampshade sa bedside table, ay agad kong naaninag si Apollo. Anong ginagawa mo rito? Inis kong saad, at lumayo pa rito. Nakita kong mapupungay ang kanyang mga mata. Gusto kitang makatabing matulog baby. Pwede ba Apollo? Matutulog na ako. At umalis ka na dito sa kwarto ko. Ngunit ang loko ay tumawa, at hinhila ako. Agad ako nitong niyakap sa bewang, at pilit akong pumiglas, pero masyadong mahigpit ang pagkakayakap nito sa akin. Wala na akong magawa pa, kaya inabot ko ang comforter at pumikit na. Nang biglang magulat ako nang halikan nito ang batok ko. Apollo, ano ba? Ngunit tumawa lang ito. Kumuha ako ng unan, at itinakip sa aking ulo. Naalimpungatan ako nang may maramdamang masarap sa pakiramdam. Mahina kong bulong. Unti-unti ko na iminulat ang aking mata, at naaninag ko si Apollo. Apollo, mahina kong sambit. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nasa aking bewang. Clara, pabulong na sambit nito. Hanggang sa unti-unti na muli akong hatakin ng antok. Kinaumagahan ay paggising ko, ay hindi ko na nakitang katabi ko si Apollo. Ang kapal talaga ng kumag na yun, hindi man lang ako ginising. Dumiretso ako ng banyo, para maligo. Nakatitig lang ako sa aking sarili sa salamin, habang tinatanggal ang aking pantulog. Pero nang maubad ko na ang aking pang-itaas ay napatutop ako sa aking bibig nang makita ang balat ko. Marka, bakit ako meron nito? Napasabunot ako sa buhok. At nag-isip ng mabuti. Mahina kong bulong. Unti-unti kong iminulat ang aking mata, at naaninag ko si Apollo. Apollo, mahina kong sambit. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nasa aking ano. Bulong kong muli nang maramdaman ang kanyang mainit na hininga sa aking balat. Hindi ko ito magawang pigilan, dahil mas nangingibabaw ang saya sa kanyang ginagawa. Rinig na rinig ko pa ang kanyang paghalik sa aking balat. Clara, pabulong na sambit nito. Oh God! Bulalas ko nang maalala ang sandaling iyon, na akala ko ay panaginip lamang. Bakit naulit na naman? Ano bang nangyayari sa iyo Clara? Ipinagpatuloy ko na ang pagligo, nang matapos ay nagtapis ako ng tuwalya at lumabas na, ngunit gano'n na lang ang aking gulat nang madatnan si Apollo na nakaupo sa kama, at nakadekwatrong upo, habang titig na titig sa akin. Anong ginagawa mo dito? Inaantay kita, kanina pa luto ang breakfast, after noon ay aalis tayo, kumunot naman ang aking noo. Hindi ako sasama, magbibihis lang ako, kaya pwede ba lumabas ka na? Tumayo ito at lumapit sakin, nakita ko pa kung paano niyang pasadahan ng tingin ang aking katawan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking tapis. You're so beautiful Clara. Hinaplos nito ang aking pisngi, bumaba sa aking leeg, hanggang sa umabot sa aking balikat. Naiinis ako sa sarili ko, dahil parang gustong-gusto ko ang kanyang ginagawa. Tinapik ko ang kanyang kamay. Apollo, ano bang ginagawa mo? Magbibihis na ako. Ngunit ang pamatay niyang ngiti ang isinagot sa akin. Do you remember what happened to us last night baby? Nanlaki ang aking mata nang sabihin niya iyon. Hinampas ko ng malakas ang kanyang dibdib. Apollo, sigaw ko sa kanya.